Ang lalaking pinalaya na sa kulungan after 13 years na hindi naman pala siya nakulong sa buong 13 years na yon. Siya si Cornelius Michael Anderson III. August 15, 1999, kasama ni Cornelius ang ilan niyang mga kaibigan at dito nga sila ng hold up ng isang fast food. Maya-maya lang tumakas nga sila but unfortunately for them, may nakakita nga doon sa plate number nila na inireport nga agad doon sa mga pulis, kaya naman nahanap nga din sila agad. October 1999, inaresto nga ng mga pulis si Cornelius habang nagtatago sa apartment ng girlfriend niya. Sa sumunod na taon, noong 2000, dito na nga siya nahatulan ng korte na makukulong nga siya for 13 years. Bago siya tuluyang ikulong, pinauwi nga muna siya at susunduin na lang daw siya, kaya naman itong si Cornelius, umuwi muna siya and nag-ready na nga pumunta nga doon sa kulungan, pero dito na nga siya magsisimulang magtaka. Nag-intay nga itong si Cornelius pero wala ngang dumating na pulis na maghahatid nga sa kanya sa kulungan. Intay pa nga siya ng ilang oras, na naging ilang araw, na naging ilang linggo, pero ayun nga, wala namang dumadating na mga pulis or authorities na magsusundo at maghahatid nga sa kanya sa kulungan. Dahil dito, naisipan na lang ni Cornelius na magpatuloy nga doon sa may buhay kung saan nagbago naman siya and nagpakabait na nga. Kung una, sobrang kinakabahan nga daw siya gabi-gabi kasi ayon nga sa kanya, dapat lang naman daw talaga siyang makulong for 13 years pero wala nga lang daw talagang sumusundo sa kanya. Katunayan, in 2004, nagreklamo nga siya na hindi daw tama yung 13 years na pagkakakulong and sobra-sobra daw ito and siya din mismo, sinabihan niya sila na hindi pa nga rin nila siya kinukulong kahit technically, dapat 2 years na siyang nakakulong by that time. Ligay pa nga niya yung address niya and everything, pero wala pa nga ding umaaresto sa kanya. Puro by that point, iniisip nga ni Cornelius na baka nakalimutan or pinatawad na nga siya ng gobyerno kaya hinayaan na nga lang din siya. Kaya nga, ayun nga, nagpatuloy na nga lang talaga siya sa buhay niya. Ang taon nang makalipas, in 2007, nagkaroon nga siya ng asawa, nagpakasal, and eventually, nagkaroon nga din ng mga anak. Bago na nga rin talaga siya, hindi na nga siya nagnanakaw, at sa katunayan, nakabuo na nga siya ng sariling kumpanya niya, nakaboto pa, tapos nakakuha pa nga siya ng driver's license nang walang problema. Pero ayun nga lang, magbabago nga ang lahat ng to on July 25, 2013, 13 years later after siyang dapat makulong, nang arestuhin nga siya ng mga pulis sa bahay niya. Kung nagtataka kayo kung bakit 13 years later pa bago nga nila ipinakulong itong si Cornelius, ito kasi yung original na scheduled release date niya and sa araw nga lang na to, dito nga lang nalaman ng gobyerno na hindi pala nila na ipakulong itong si Cornelius sa buong 13 years na dapat nga siyang nakakulong. Medyo nakakatawa siyang isipin sa perspective nga ng mga pulis at ng gobyerno nung papalayain na nga nila si Cornelius tapos hinahanap nila kung nasa ang kulungan nga ba siya. Tapos doon nga nila na-realize hindi pala siya na-aresto at hindi nga siya nakulong for 13 years. Realize nga lang nila yung pagkakamali nila nung nag-backtrack nga sila doon sa may system and since hindi pa nga nakukulong itong si Cornelius, inaresto nga nila siya. Dahil dito, nagsimula nga magreklamo sa gobyerno itong si Cornelius, lalo na't ayon nga sa kanya at sa mga kamag-anak rin niya, hindi naman daw niya kasalanan na hindi nila siya inaresto para makulong nga. Kasi kung iisipin mo daw, nakapag-renew siya ng license, meron siyang business permit under his name, tapos nagreklamo nga siya dati doon sa mismong gobyerno, 2 years pa lang after niyang dapat makulong, pero wala ngang humuhuli sa kanya. Kumbaga hindi naman daw siya nagtago or anything and sadyang kasalanan talaga ng gobyerno na hindi nga nila napansin na ikukulong pala nila dapat si Cornelius. Kung iisipin mo din naman, kahit hindi naman siya technically naparusahan doon nga sa ginawa niyang pagnanakaw, nagbago din naman siya doon sa 13 years na yon na nasa labas nga siya ng kulungan at naging maayos na tao din naman siya. Kumbaga hindi naman niya sinayang yung pagkakamali nga ng gobyerno kasi nga dito nga niya pinatunayan na kaya nga niyang magbago nang hindi nga kinukulong. Tinalang din, kumampi nga kay Cornelius yung batas and on May 5, 2014, nakalaya din naman siya. Sa mga kinonsider nga nung judge, nagbago naman na daw talaga siguro si Cornelius and mukhang hindi na rin naman daw talaga nito uulitin yung ginawa niya 13 years ago. Mismong words nga nung judge, "You've been a good father. You've been a good husband. You've been a good tax-paying citizen of the state of Missouri. That leads me to believe that you are a good man and a changed man." Ngayon, malaya pa rin naman si Cornelius, namumuhay nga siya ng normal kasama yung pamilya niya na nakakatuwa ding isipin na yung 13 years na dapat siyang nakulong na hindi nga, ginamit niya yun ng tama para nga magbago or mabago and bumuo ng bagong buhay.